Hello everyone! So, ipapakita ko sa inyo kung paano mahanap yung standard form ng isang ellipse. So, kapag pa-vertical yung ellipse natin, ang standard form na gagamitin natin ay x minus h squared over b squared plus y minus k squared over a squared is equals to 1. Then, pag horizontal naman yung ellipse natin ay x minus h squared plus y minus k, x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared is equals to 1. So, ito yung given natin. Like, foci niya ay nasa 0, 0, 0, 0, and 4, 0. So, para madali nating mahanap yung mga given, mag-plot muna tayo. So, ang foci natin is 0. So, nandito siya. And 1, 2, 3, 4. Ayan. Then, yung center naman natin, hanapin muna natin yung center dito. Ang center, madali lang siya mahanap. Nasa gitna siya ng foci. So, ito yung nasa gitna ng foci. Ayan. So, foci 1, foci 2, center. And ang ellipse natin ay horizontal. Ayan. Horizontal. Tingnan ko na natin. So, ang A natin is ang pinakamahabang axis. So, major axis. 2A. Ayan, 2A. And major axis. I-divide lang natin siya sa 2 para mahanap natin yung A. So, 6 divided by 2 is 3. Then, para mahanap naman natin yung A squared, ita-times lang natin siya sa sarili niya. So, 3 times 3 is equals to 9. So, ang sinaman natin ay 2. Kasi, ayun ang distance ng center at foci. So, ang distance ng center at foci natin is 1, 2. 1, 2. So, 2 lang siya. 2. Then, ang c squared natin is 2 times itself is 4. Then, para mahanap naman yung b, ganito ang gagawin natin. B squared is equals to a squared minus c squared. So, 9 minus 4 is equals to 5. Square of 5. Ayan ang b squared natin. So, kapag tinanggal na lang natin siya, b squared natin ay square root of 5. Ay no, ang b squared natin ay 5 lang without radical sign. Yan. Then, ang b natin ay square root of 5. So, ang standard form natin dyan ay, since mapa-horizontal siya, ito yung gagamitin natin, yung horizontal. So, wait lang. X minus h, ayun yung center natin, which is 2. 2 squared over 9, yung A, pinakamahaba. A plus y squared is equals to 0 kasi nasa origin lang siya. So, ang ano natin ay y minus 0 squared over yung b natin, which is 5. Or pwede is equals to 1. Or pwede naman siyang x minus 2 squared over 9 plus y squared. Kasi 0 naman siya nasa origin yung y natin. So, over 5 is equals to 1. Ayan. Ayan yung standard form natin. Tapos yung sa letter C naman, para mahanap natin yung sa SF niya rin, mag-plot ulit tayo. So, ang center natin ay nasa 1, 2, 1, 2, 3. Ayan, nasa 3 siya. Nasa 3 and 2.
And ang cosine naman natin ay nasa 1, 1 and 5. 1 and 5 ng x. So, ay, hahanapin muna natin yung distance ng focus sa center para mahanap natin yung A. So, ang distance ng center at focus natin ay 1, 2. So, since ang A natin ay 3C, and ayun yung C is distance ng focus pa center. So, ang gagawin lang natin is 3 times 2. Kasi yung 2, ayun yung distance ng distance ng focus sa center. Okay. So, 3 times 2 is equals to 6. So, ang A natin ay 6. Tapos, ang A squared natin ay 3 times 6 is equals to 36. Tapos, ang center naman natin ay 2. Kasi ayun na ngayon nabilang natin. Center to focus ay 2. Then, ang C squared natin ay 2 times 2 is equals to 4. 2 times itself. Tapos, ang B naman natin is isusuli natin siya. So, B squared is equals to A squared minus C squared. 4, 36 minus 4. So, square root of 32. Tapos tanggalin na lang natin yung square. Ito. Para makuha na natin yung B. So, ang B natin ay square root of 32. And ang B squared natin ay 32. So, ang standard form niya ay horizontal pa rin since nasa x-axis siya. So, x minus 3. Ayan yung center natin. X minus 3. Ayan. X minus 3 over 36, yung pinakamahaba. 36 plus y minus 2. Y minus 3 squared over 36 plus y minus 2 squared over 32. Yung B natin is equals to 1. Ito na yung standard form ng number 2. And thank you.